Ngayon, mga bossing, alisin natin. Nabubwisit ako sa mukha ni Peter Cayetano eh. No? Ngayon, no, mga kababayan, si Loren Legarda nagsasalita naman din po. Talagang isa pa din ho itong kapito ko, mga boss Chipamo, sir. Senador ang maaaring Nagpapaliwanag yung nanay ni 24 billion, mga boss Chipamo, sir. Isa din ito. Simula pa lang ho, mga kababayan, no? Nung ito ay nanalo na bilang senador, nabwisit na ako diyan. Bakit po? 'Di ba yung biglang kumampe doon sa mga makakaliwa, etong si Loren Legarda. Biglang nagdaso, ang daming nanonood sa amin noon ng mga panahon na 'yon. Mga kababayan. Tapos sabi ng ibang mga vlogger, hindi pwedeng itapik si Loren Legarda kasi nawawala daw yung YouTube nila na paparusahan daw kapag si Loren Legarda. Aba, ang lakas naman ni Loren Legarda. Ako tuloy-tuloy lang. Nabwisit ako. Sabi ko, ito ang unang-unang humudas doon sa unit team. Si Roque, hindi pa masyado yun eh. Kasi hindi pa naiimbestigahan masyado si Roque nun eh. Ngayon papaliwanag. Siya pa din daw ang Senate pro tempore sa Senado, mga kababayan. sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado, batay lamang sa 12 boto. Kaya wala kayong Senate President. Ano po? Mismo si Alan Peter Cayetano naman sinabi yun eh. Walang Senate President to, mga kababayan, dahil wala naman 13. Ano po? Pero yung 12 mga boss Chipamo, sir, pwede pong palitan yung mga committee, which is yun po yung nangyari. No? Noong nag-quorum po sila, mga kababayan. Lahat ng committee binakante, pati yung Senate Blue Ribbon Committee. At tapos itinalaga po sa bagong Senate Blue Ribbon Committee, wala pong iba kung hindi si Erwin Tulfo, na pinagbantaan si Peter Cayetano, subukan mo mag-hearing ulit. No? Subukan mo mag-hearing ulit at ipapakalaboso ni Erwin Tulfo si Peter Cayetano. Ikaw, Loren, subukan mo din. No, isulong niya ang gusto niyo. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Oo nga, tanggap naman na walang Senate President. Dumako ka na doon sa iyo, sa mga committee. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon. Alam na mamamayang Pilipino doon at walang umaagaw at walang nagpipilit na sila ang Senate President. Meron, Senate pro tempore, o yun po ay si Sherwin Gatchalian. At yun ang legit ho ngayon, mga kababayan. Base na din po doon sa samahan ng mga abogado. Kumbaga, ang mga broadcaster po ay may kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang IBP naman po, kapisanan ng mga abogado sa Pilipinas. Tuloy mo. Ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore. Mahaba pala to. Usog natin. Gusto ko yung kanya yung Senate pro tempore na Yan po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado,
ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Yan na yung position niya. Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo. Miski si Alan Peter Cayetano nagsalita alam niya na mapapalitan yung mga komite no? Sabi ni Jimmy Lingat na over sa kapangyarihan sa Senado si Marcoleta at Cayetano. Ayun, masakit ang mga ulo, masyado kasing matalino. No? Baka kasi madaming nakolekta nung panahon ng eleksyon. Kaya ngayon nagbabawi-bawi. Actually, totoo naman, 'di ba? Madaming nakolekta na donasyon para doon sa kanilang pangangampanya. Kaya ngayon, may mga problema na yung mga nag-donate sa kanila, kaya kailangan sagipin na nila. Matalino na po ang Pilipino ngayon. Alam na po ang mga nangyayari, mga kababayan. Hindi mo na basta-basta mauuto ang mga Pilipino ngayon. Kaya sila ang nandoon, nadidiin mga bossing, di ba? Na bumoto. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Pero ang sabi ng mga mga congressman respetuhin daw po nila yung black ni Sherwin Gatchalian. Alaga, shoutout sa iyo at Leonida Negrillo. Dot Pintura. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado. Baka mama 24 billion, baka naman interpretasyon mo na lang iyan, para magmuka na kayo yung kawawa at inagawan. Upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum, kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson. Malalaman namin yan kung kayo ay magpapahiring ulit ng Blue Ribbon Committee. Magkakaalaman yan. Tsaka magkakaalaman yan bukas. Ano po? Bukas, mga kababayan. Lunes, dyan sa Pilipinas. At naka-live po tayo nun, ha? Ila-live po natin dito sa Mark Ramos channel, mga Boss Chipamoser, yung mga mangyayari po doon sa Senate Blue Ribbon Committee, yung lehitimo po, no? Nasa pangunguna po ni Erwin Tulfo. Ila-live po natin dito po sa ating channel, mga kababayan. Etong yung kanila, yung kaila Erwin, kaila Petra, malawi yan. Ipapa-aresto sila ni Erwin Tulfo kapag kayan ay itinuloy pa nila Sa mga ilang komite. Madalas Kaya nga po, di ba, tingnan nyo yung si Alan Peter Cayetano, tatampo daw po. Tatampo ako doon sa mga media. Bakit yung picture ko ang liit-liit? Hindi binobroadcast. At hindi nila sinasabi ako pa yung Senate President. Kasi wala nang naniniwala dito ho sa mga ito, mga bossing. Wala nang maniniwala po. pong binabanggit ang mga nasa minorya ang kasong Avellino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avellino. Alisin na ho natin ito. Nakakatamad na.